Good morning! Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. 5 years, 3 months, 8 days today nang ako'y naniwala. Buong pusong nagtiwala at tumanggap sa Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal, sa kabutihan, at mga biyaya na binibigay mo sa amin. Matatapos na 2023. Sa tulong mo, Lord, sa lahat na pinagdaanan ng bawat isa, sa pamilya ko, nakayanan at nalampasan. Salamat, Lord, sa tulong mo, patuloy tumatatag at lumalakas ang pananalig at tiwala namin sa iyo. Maraming salamat sa ministry, sa church, sa mga pastor. Pastor Charles, Pastor Eric Juan. Kayo ang ginamit ni Lord para sa amin. Salamat sa mga mensahe aming naririnig, sa mga reminders, sa time na binibigay mo sa amin. Pakikinig sa amin sa iba-ibang sitwasyon. Maraming salamat, mga pastor. Salamat din, Sis Faye, Sis Beth, Sis Risa, sa fellowship, dito sa church at sa ibang church. Sa Leagues Ministry at Children's Ministry. Prayer meeting, napakahalaga, napakalaking tulong sa akin, sa atin, sama-sama na nagpipray. Salamat din kay Brother Artem at Sis Flora. Naging inspirasyon sila sa akin. Bilang magulang, makita ko buo ang pamilya nila na matatag, tapat na naglilingkod sa Diyos. Welcome 2024. Panibagong taon na haharapin na may pag-asa at laging handa. Thank you, my Lord Jesus, sa gabay at patnubay mo para sa panibagong taon. Glory to God. Amen. Good day po. I'm Naomi, and 2023 has been a roller coaster for me. A lot of things happened, but I'm grateful to God for giving me the strength to endure hardships that have made me a better person and brought me closer to Him. I'm also thankful for being alive, of course, for His constant provision of our needs, for answering our prayers, for His unending love He has bestowed upon us, and for everything I have received this year 2023. Ayun lang po. Thank you. Hello! Good morning and Happy New Year to all of us. And thankful ako sa Lord na sa lahat ng blessing na pinagkaloob niya sa amin ngayong year 2023. And thankful ako dahil magkakasama kami ngayon, New Year at saka last Christmas. Kasama namin ang aking asawa na si Alan Edang. So buo kaming magpapamilya. At nagpapasalamat din ako sa kanyang safety sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. And thank you din ako sa aking anak na si Joshua dahil nakagraduate na sa college. So, thankful ako kay papa niya na nakapag-graduate na siya ng isa. So, thank you pa. Then, thankful ako dahil sa nakapagtrabaho agad ang yung anak ko na maski 9 days lang work from home, 9 days lang po binigyan niya siya kaagad ng sweldo ang aking anak. So thank you Lord sa blessing na ito, and thank you
din sa aking daughter na lagi siyang mataas sa kanyang exam. Laging top siya sa exam niya. So, nasisihan ako dahil hindi ko man mai-express ang sarili ko sa anak ko na nasisihan ako dahil sa katalinuhan niya. Thankful ako. Love you, anak. Kayong dalawa. And syempre, at sa papa mo. Saka, syempre, sa retirement ko, nagpapasalamat ako dahil bawas stress. Bawas na stress na. Tapos, sa natanggap ko, thank you, Lord. Thank you so much. Love you, Lord. Thank you. Bye. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil this year, 2023, maraming trials and challenges ang mga naranasan, but still, ang kanyang goodness, ang kanyang faithfulness, at ang kanyang pagmamahal ang siyang talagang nangibabaw sa amin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang healing na ipinagkaloob niya kay Ron dahil this year nga ay nagkaroon sila ng kidney stones, but then sa healing na pinagkaloob niya kay Ron ay ayun, hindi na kinailangan ng operation or any procedure, and yun, talagang sumama lang sa urine yung kanyang kidney stone. So I praise God sa healing na pinagkaloob niya kay Ron dahil si Lord alam niya po talaga kung ano yung meron tayo at kung ano yung wala tayo. So salamat sa Panginoon. At ang isa ko pang pinagpapasalamat sa Kanya is yung this year ay nalaman namin or na-diagnose si Lucas with autism spectrum disorder. So, ako talagang no question ask sa Panginoon. Talagang wala. At ganun din yung si Ron, si Yesha, na talagang yung heart of acceptance, yun talaga yung pinag-pray namin sa Panginoon. And yun, binigay niya yun sa amin. Walang tanong-tanong, wala. Dahil sabi nga ng Panginoon na all things work together for our good. And ang lahat may purpose. And hindi man malinaw pa sa ngayon, but then ang importante, yung hope natin ay nasa sa Panginoon, nasa ating Lord Jesus Christ. Kaya ngayong dadating na 2024 ay talagang I know that we have our blessed hope, our living hope that is in our Lord Jesus Christ. So muli, all the glory and honor belongs to you, O Lord, and maraming salamat, Panginoon. Good morning po and advance Happy New Year sa lahat. Bilang mga Kristiyano, makikita talaga sa ating buhay ang constant na love and ang pagiging mapagbigay ng Panginoon. At kung sa through sa kanyang mga salita, sa kanyang mga blessings, at sa kanyang mga turo, kung sa isang araw or isang week, hindi natin mabilang ang kanyang mga biyaya, paano pa kaya kung sa isang taon? Diba, napakahirap, napaka-imposible. At ganun, karami ang mga pasasalamat na kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi this year, the year 2023, na-feel ko talaga na nag-grow ako not just as a person but as a Christian, and yung spiritual growth ko, nakikita ko talaga sa sarili ko at nararamdaman ko talaga. Naging or mas nag-strengthen yung relasyon ko sa Panginoon. Isa rin
pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung tungkol kay Lucas at nalaman namin ng maaga at naagapan namin. Ngayon nakikita ko talaga yung improvement sa kanya. And dahil through therapy and through prayers, nakikita ko talaga na it's improving. He is improving. And dahil yun sa gawa ng Panginoon. Sobra-sobra rin ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi ginabayan niya ako at hindi niya ako pinabayaan, especially sa academics. Noong mga January to June, inaamin ko na hindi talaga ako ganun nagpursige. Pero ngayon, na dahil ipinagpray ko na, Lord, please guide me and anuhin mo ako, itulak mo ako, nakikita ko talaga sa sarili ko na naging porsigido ako ngayong grade 10. And of course, pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon, besides those impossible and countless blessings na ibinibigay niya sa amin, sa akin, at sa atin. Ginawa niya akong instrumento para yung mga kaibigan ko ay makilala siya. At iyon, as always, ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Good afternoon po sa lahat. My name is John. Let's say, paano ba i-share to? And thankful talaga ako sa taon na to. Although hindi naman perfect talaga yung buhay natin, pero mas marami talaga yung grasya na natanggap kay God. And isa pa, ito, share ko sa inyo. Kasi ever since naging struggle talaga namin ni Maricel yung bisyo ko and yung paninigarilyo. Nahinto lang yun nung nagka-pandemic. Pero nung bumalik kami sa site, bumalik uli yung bisyo ko na yun. And then, si God, gumawa siya ng paraan. I didn't ask na magkaroon ako ng work at home na setup. Pero yung dati kong boss, siya talaga gumawa ng paraan na magkaroon ako ng ganito setup na work from home. So yun, very thankful ako kay God. Kasi yun, totally na nawala na yung bisyo ko na yun. And then also, hindi naman ganun kalakihan din yung kinikita ko. Pero, kahit pa paano, napapagkasya namin. And then, nakabili din kami ng mga, hindi naman lahat ng gusto namin, pero kahit pa paano, hindi naman kami napapag-iwanan. And, yun. Grasya ni Lord, siya gumagawa ng paraan. Sometimes we don't ask for it, but may dumarating na talaga ng grasya sa amin dito sa bahay. Kaya yun, very thankful ako dun. And then, minsan pag inisip mo, yung mga little things na sometimes we take for granted. But if think or meditate on it, you'll see rin yung hand ni God na gumagalaw sa buhay mo. Basta mag-pray ka lang. Ngayon yung goal namin, pamilya na we pray every night as much as possible. Because sometimes, matake yung kalaban, minsan, hindi nagagawa. Pero we make it a point na kahit paano, nagpe-pray kami yung family. And yun, thankful din ako sa ating church, mga churchmate, na may natutunan tayo sa isa't isa. And thankful din ako sa magiting nating mga pastor. Pastor Charles, Pastor Kwan, saludo ako sa inyo. Madali ka talaga lapitan. Wala akong masabi. And kundi dahil sa inyo rin. Ayun, alam niyo na yan. Baka nagkawatak-watak na yung pamilya
thankful ako sa inyo, thankful ako sa church, and of course, lang kay God. Thank you so much. Good day to everyone. I, Shalomil J. V. Balisay, giving thanks to the Lord for what He has done for me and to everyone. And I'm giving thanks to God for the blessings He gave to us, like the food, drinks, clothing, shelter, money, and even more other blessings He has given to us. And for my birthday that He had given me another year, and for the good health na hindi kami nagkakasakit, ubo at sipon lang, and always pa rin kami healthy. And sa camp na naganap na yung December, that helps my faith grow in Christ Jesus and helps me know Him more. And for the friends that I met in the camp, and for the activities that is connected to the Christian life, like the walking in chairs with blindfolds on, like when you are Peter and walking on water. The activity that you have to follow the rope while blindfolds on. So when you are wearing your blindfolds, they let you know they are shouting words that are discouraging you, and they're testing your faith. What are you going to do with that? If are you going to fear it, believe it, be discouraged with it, and anything else. And I learned the without Christ and with Christ, and the lastly is in Christ. And I learned so much about in there, like while there's time you need to save the people you need to help, like your friends is not Christian, because one time they might die, you don't know where, when, or where. And I thank God for my family, that they are healthy and strong, and for my mom's work, that she's doing good, and for my dad going to fellowships, that he's sharing more, listening more, learning more about Christ Jesus. And me and my sibling studying, that He gave us brain or smartness that we can study well and good. And I thank God for everything else. And in Jesus' name. So, nagpapasalamat po ako kay Lord namin. Yan po sa amin na blessings. Tsaka iniingatan niya din po kami na hindi nga din po kami na pinapabayaan. Tsaka kay mami nga din po, pag-work niya nga din po. Ingatan niya nga din po siya. Pagpupunta niya po sa work niya po, na hindi nga din po siya mabangga. At bigyan niya nga din po siya ng health, tsaka ng katilinuhan, tsaka ng strength, na ingatan niya din po nga din siya. At kay daddy nga din po, pagdadrive niya nga din po, hindi nga din po siya mabangga, na ingatan niya din po siya pagpupunta niya po sa meeting, sa fellowship, tsaka sa City Hall. Tsaka thank you po Lord na binigyan pa sa amin na food, shelter, house, car. Tsaka thank you po Lord na lahat po ng blessings po na binigay po sa amin, na lahat po ng kasalanan po namin, na patawarin nga din po kami, na hindi na nga din po namin uulitin. Tsaka pati sa church, ingatan nyo nga din po yung church, mga church members, at pati yung thank you po Lord na binigay po sa amin na masusuot po, damit na masusuot po namin. Tsaka binabalik ko po yung pagpupuri ng papasalamat po. Thank you po. Ganda umaga sa lahat. Pasensya na kasi may ubo ako, may ubo at lagnat ako. Kasi may may infection sa tainga. Namaga po ang tainga ko.
Kaya hindi po ako masyadong makarinig. Pasensya na po. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na ito, sa lahat ng blessing na natanggap namin, at sa pagsubok na dumating sa buhay namin. Salamat sa Panginoon na nalampasan namin. Nalampasan namin lahat na yun. Answered prayer po. Yung bahay ito namin, nagkaroon dati ng problema. Muntik na mawala sa amin. Pero ang Panginoon, grabe talaga. Siya kumilos. Yung mga imposibleng mangyari, naging posible. Wala talaga imposible pagdating sa Kanya. Kasi nakapangyarihan niya. Lahat kaya niyang gawin. Kaya ipapasalamat sa Panginoon na hindi nawala sa amin yung bahay namin. Namatay man ang may mga times man lang natin na muntik na kami sa bungko. Meron pa rin yung mga taong ginamit si Lord para ipagdasal kami. Mga taong ginamit niya para matulungan kami, para masave namin yung bahay. At alam naman dati na wala pa stable na trabaho si Rapay. Pa-sideline lang siya mga time na yun. Kaya hindi pa siya wala din kami ng time na yun. Kaya sumabay pa tong bahay namin. Walang mga taong pahiram sa amin, yung mga kilala namin. Diyan pa rin si Lord, tinulungan niyo po kami. Alam ko napakadami naman ang pagkulang sa Kanya, pero diyan pa rin siya. Diyan pa rin kami pinabayaan. Pasalamat din. Ito din answered prayer din ito. Nakasakay ulit si Rabay sa barako. Salamat din sa mga taong ginamit niya. Nakasakay si Rabay ulit sa barako. May nakasino ko. Sabi din si Lori nagkasakit. Ako din. Una si Lori, tapos mga ilang days ako naman. Hindi pa siya masyadong magaling si Lori noon. Tapos ako nagkasakit na. Dalawa lang kami. Hirap talaga na nagkasakit ng dalawa. Pero kumilos pa rin kasi wala namang ibang kilos, hindi ako lang, kami lang. Pasalamat pa rin kami sa Panginoon sa kagalingan namin mag-ina na kaya namin dalawa lang. Salamat din sa mga members na nagdasal sa amin.
Mga tao nagsasabi. Salamat din sa Panginoon. At isa pa rin, isa pang pasalamatan ko yung pamilya ko sa probinsya. Okay naman sila doon. At pamilya din ni Rabay din, okay din sila. At pasalamatan ko din na nakauwi si Rabay ng safe. Sundo namin siya sa airport. Salamat sa Panginoon na nakasama namin siya ngayong Pasko at bagong taon. Salamat sa Panginoon na naging kompleto kami. Salamat talaga, Lord, sa lahat. Buong taon na to. Salamat din sa pagsubok na naranasan namin. At ang pagsubok na yun, hindi kami matututo sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. Binabalik ko ang lahat ng full pasalamat sa Panginoon. Unang-unang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga sa nakalagway na buong taon na pinagkaloob sa amin. Unang-una sa paggising sa amin araw-araw, ibibigay sa amin ng buhay, tapos yung magandang kalusugan kasi na buong taon karoon man kami ng sakit pero slight lang. Simpleng karamdaman, hindi walang sakit na malala, kaya it's a bless kasi yung sabi nga nila ang pinakamagandang regalo makukuha mo sa hindi magkasakit ng pamilya mo. At yan ay dahil sa gabay at protection ng Panginoon. Tapos yung buong taon namin is so very blessed kasi kahit isipin mo yung financially namin na sa buong taon is naharaos kami. Naharaos kasi na dahil sa Panginoon, binigay niya sa amin kung ano yung pangangailangan namin. May mga hinihiling kami na hindi man binibigay ng Panginoon, pero alam ko na sa tamang oras, tamang panahon, bibigay niya rin. Basta willing lang tayong, patuto lang tayong maghintay. May mga bagay-bagay na hindi niya pa pinagkakaloob, pero hindi natin napapansin na matagal niya na palang pinagkakaloob sa atin. So, sa best sa buong taon, kaya papasalamat ako kasi sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin, sa aking pamilya. Mapagtagumpayan na naman namin ang buong taon, noong 2023. Sa 2024, alam ko na tuloy-tuloy ang blessing na bigay ng Panginoon. Basta lagi lang tayong nandyan, lagi lang tayong kay Panginoon, hinihiling ng pagdarasal kay God na ibigay sa atin yung mga blessing niya. So, papasalamat ako sa Panginoon sa buong taon na pinagkaloob niya sa akin at sa aking pamilya, sa gabay, protection, sa kalusugan, siyempre sa mga karunungan na pinagkaloob niya sa araw-araw para mapagtagumpayan natin ang pagsubok na dumating sa atin. So, maraming salamat po at papasalamat ulit kami sa Panginoon sa lahat ng kapatid. Pasalamat po kay Lord na binigyan mo po ako ng result kami ni JD. Binigyan ako ng skills para sa
swimming po po at nagpapa-thank you din po kay Lord na binigyan po siya kay Daddy and Mommy ng strength sa kanilang anak buhay. At lagi ako nagpapasalamat kay JD na love at kay Mami and Daddy at na pamilya ko po lagi po sila nabubuhay. At yun po yung pinapasalamat ko po at yun. Thank you po Lord sa binigay niyo po kami ng wisdom sa pagpaaral po namin ni Kuya. Tapos thank you po Lord sa binigyan mo po ako ng skills sa pampatuloy ko po ng training po. Tapos thank you po Lord at tapos salamat po ako sa binigyan niyo po ako ng mga talinahan. Tapos ano po, thank you po Lord sa binigyan niyo po kami ng blessing. Hi, good day sa lahat. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa amin throughout all the years, for the blessings, for the guidance, for the good health, maging po sa mga learning experiences namin throughout all the year. I thank God na nakaspend kami ngayong New Year together, makakaspend kami together time with my whole family, complete kami ngayon, and I thank God for the unfailing love and grace niya po sa buhay namin, sa family namin. Habang buhay po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang mercy at grace po sa amin. And thank you din po sa church, sa mga kapatiran ko dito sa Panginoon, sa mga pastor, Pastor Charles, Pastor Elcon, Pastor White, Pastor Bornas, sa mga pastors na family and friends namin na patuloy nagpipray po para sa amin, at saka sa mga kapatiran ko po sa Panginoon dito at sa probinsya. I also thank God na meron tayong church dito at saan man kami mapunta, may church kami na aatenan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil doon. And before this year end, gusto ko din na humingi ng sorry sa mga kapatiran ko din na maybe minsan na-disappoint ko or hindi ko sinasadyang nasaktan. Ganun din sa family and friends ko. Pasensya nyo na po. And sana this 2024 lalo tayong maging faithful sa Panginoon, maging fruitful sa Panginoon, maging prayerful. Happy New Year sa lahat and God bless. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, ako po'y malaki po ang aking pasasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan sa amin, sa buong pamilya ko, at sa kalusugan namin, at sa pag-provide sa aming mga pangangailangan araw-araw, financially. At maraming salamat po sa kanyang kabutihan, mangimpuan sa kanyang pag-iingat po sa amin araw-araw. At din sa provide sa mga pangangailangan sa kay Andres sa kanyang pag-aaral, at din lamang din sa kanyang kay Mrs. sa kanyang pag-iingat sa kanyang pagbibiyahe papunta sa school, at din sa kayanyan na nakauwi siya. At maraming salamat po sa Diyos, kanyang patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit po. At ang lahat po ay aking pinabalik ang lahat na pupuri pasalamat sa ating Panginoon. Hello po sa lahat, magandang hapon. Dahil hapon ko ito ni-record, thankful po ako kay Lord at nagawa ko ang video na to. Talagang paraan na rin ni Lord na makapag-thank you tayo sa church sa video lang kasi makapag sa actual. Naku,
makabuting tayo na ilang oras. Joke lang. Pero thankful ako sa Lord, una sa lahat, sa goodness niya, at ngayon na year, 50 years old ako. Diba? Thank you, Lord, sa 50 years na yung goodness niya nakikita ko. Hindi man lahat, kasi talagang ganun ang tao eh. Hindi lahat, pero overall, napakabuti ni Lord sa buhay ko. Maraming mga hindi magandang nangyari sa health, sa family, sa financially, halos sa lahat ng aspect. Pero, di ba, napaka-good ni Lord kasi, eto tayo, eto kami. Salamat sa mga taong nakapaligid sa amin. Masaya o hindi masaya ang mga nangyayari na naging part sila ng buhay namin, still grateful kasi may mga natutunan tayo. At salamat sa wisdom palagi na binibigay ni Lord na sa lahat ng sitwasyon, although nagkakamali naman din talaga tayo, hindi natin nasusunod si Lord sa may mga panahon talaga na ganun, still, yung nire-remind pa rin tayo na dapat may matutunan tayo sa mga bagay na iyon. Grateful din sa church na meron kami. Salamat sa church, salamat sa mga pastor, salamat sa mga members na syempre may mga natutunan tayo sa bawat isa. At ngayon, sa mga nangyayari, hinihiling talaga namin ni Lord na hindi niya aalisin yung gratefulness na meron ako sa sarili ko. As a family, kami. Kasi doon ka talaga humihugot na mga times na hindi mo gugustuhin yung mga sitwasyon. Still, nire-remind tayo na may mga bagay na dapat natin siyang pasalamatan kahit hindi maganda yung mga nangyayari. Kaya, ngayong 2024, kiniklaim ko na talaga na kung ano man ang mga mangyayari, future maganda, hindi maganda, yun pa rin kiniklaim ko na dapat ibigay o ilagay ni Lord sa puso ko na maging grateful pa rin sa lahat ng panahon. Habang nag-aantay ng kanyang pagdating at habang tayo nag-aantay, kailan niya tayo kunin. So, I bring back all the praise and glory to our God. A blessed New Year po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa kanyang pagbigay sa akin ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan at ang kanyang katotohanan sa buhay namin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na despite malayo ako sa family, hindi ito naging dahilan para lagi kami communicate. Ang important ng communication lalo sa family, mga bata, ma-monitor sila, kausap sila at mag-guide sila sa mga bagay na although nawala ako physically, pero nandyan pa rin ako na nagtitingin sa kanila. Salamat ako sa Panginoon sa bigay niya kay Riza ng more patience lalo na sa mga bagay na pagdisiplin sa mga bata. Na mahirap, walang katuwang, na malayo, pero nagawa ng paraan na ang Panginoon ang nagbibigay ng way kung paano ito gawin. Pasalamat ako sa Panginoon sa mga pagkataon na pinagkaloob niya sa amin. Ang pinaka-importante ay good health sa bawat isa. Salamat ako sa Panginoon sa bigay na ng lakas at kupatibay, lalo na sa family, maging strong ang bind, lalo na sa kanyang salita na ito ay sentro na aming pamuhay. Muli, nagkapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kadagalaan. Binabalik ko ang papuri at pasalamat sa kanya at unwavering love na binagkaloob niya. I bring back all the glory to God at blessed New Year po sa lahat. Happy New Year! I praise God for His faithfulness to me and to my family. Throughout the year, He's been so good and faithful. He answered our prayers and He provide everything and He protects especially me kasi akong pumupunta talagang nandun
yung guidance po niya. And also for giving me wisdom sa mga decision making with my husband. And to my family, na talagang God is so good. To our children, kay Abby at kay Nas, na talagang hindi pinapabayaan niya. Talagang sinasagot niya po yung aming mga dalangin in just a right time. And to God be the glory. Merry Christmas! Ready, start! Merry Christmas! And Happy New Year!